God is good. Last Sunday, I came and spoke sa inyo na uh, still in a cloud nine feeling, medyo I'm still, medyo I'm moving my vision, my status, parang everything is going around. But I shared sa inyo last Sunday something that is in my heart. Hindi ko nasabi yun sa first service. For two reasons. One, mula nang dumating kami, I realized, nalaman namin ni Lot, I realized na I was dehydrated because yung almost 3 weeks namin travel, nag-start nung October 8 hanggang October 31. Alright? Na nag-conference tayo sa Norway, came from 9, 10, 11, 12, and then Sunday service, and we flew sa Austria, Czechoslovakia, Prague, and we went to Spain, went to Italy, and back to UK, nag-conference tayo ng UK. It was a fantastic experience, like I will share sa iyo yung sinare ko kaninang umaga, because somehow parang hindi clear yung picture eh. But I want to share you my heart. When we went to Europe, talagang it's an eye-opener to me. Pero bago yan, I thought, kasi lagi naman ako nagta-travel, plus I have a son na doktor, at isang anak na laging sinasabi pag nagta-travel, anak pa, drink a lot of water. Drink a lot of water. And I thought I was drinking a lot of water. Pero I didn't realize because of gabi matulog, tapos babiyahe, tapos maraming lakad. Alam mo, sa Europe, ang sarap maglakad. Siguro mula rito hanggang Mendoza Park, nilalakad lang yan. Because you go to one location to the other. So I saw so much of Austria, Vienna. Nakita ko yung bahay ni Mozart. Nakita ko yung lugar ni Don Quixote sa Toledo. We saw the many places, mga cathedrals, monuments, statues, na talagang it was an eye-opener to me. But I miss you. Alam mo, miski naroon ako sa ibang bansa, you're in my mind. Honestly, this is not a speech or just a word na I want to say. Kasi in my heart, kayo ay ang price that I will offer to the Lord. Alright? Kayo yung mga taong, kumbaga dun sa 7 churches, kayong pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Alright? So I take this very seriously. Sabi ko nga sa inyo, may utang ako sa inyo eh. Pag hindi ko na i-share sa inyo ang counsel ng God para ang buhay mo maayos, then I'm depriving you of the key, the susi, that can change your life forever. However, kahit na ano sabihin ko, kung ayaw mo makinig, at hindi ka dumadalo, at mas magaling ka pa sa akin, mas matigas ang ulo mo, katulad ng anong pamilya o anong kapangyarihan, miskin ng Diyos, hindi siya makapapasok sa pusong sarado. Amen. Kahit na yung power ng salita ng Diyos, kasing powerful ng hinilugang taktak. Alright? Ito ay isang waterfalls. Pag nilagay mo yung baso, hindi mapupuno kung may takip. Pero yung patak ng tubig, ilagay mo yung lalagyan ng Coke, maliit lang yung butas niya eh. Basta't wala siyang tapon, miski patak lang, mapupuno. It may take a while, but that is my heart. Kaya gusto ko sabihin, kaya I miss you. And honestly, your faces, is in my mind, and locations natin in Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, my family. So I really missed you while I was there. Kaya nga, minsan pag narito ako, namimiss ko yung hindi ko nakikita. Hindi ko naman nakikita yung nasa NCCC ngayon. Hello. Yung nasa AKC ngayon. Hello. Nasa Chinatown ngayon. Hello. Saan ba? Sa Irawan today, Siksikan, Santa Lourdes, Bukana, and mga nakikinig sa atin all over Palawan lang, Puerto lang. Kaya minsan pag nakita tayo, and I say, oy, namimiss na kita.
And sabi, yes, Pastor. Ang next level ko, Lord, responsibility ko to. Kamusta na? Are you still going to church? Oo, Pastor, doon ako sa ganito. Okay, masaya na ako noon. Dahil, miski hindi tayo nagkikita kasi imposible magkita tayo. Dahil iba ba yung location? May tatlong service pa, may umaati ng NCC, 4 o'clock. Halos puno ang NCC natin 4 o'clock. Alright? So I do really miss you. Kami sabi niya, siguro, Pastor, once or 6 times in a year, quarterly or every 2 months, siguro kailangan magkita-kita tayo uli sa Coliseum. Dahil sabi nila, iba pa rin yung feeling na narito tayo, biglang ang dami-dami pala natin. Sino sa inyo ang nagmamahal kay Lord? Okay, agree kayo lahat, na nagmamahal ka kay Lord, okay? So maybe we should do that. Because I miss you, nung bumalik na kami, Thursday pa lang bumalik na kami. Dahil nga sumakit pa yung aking sciatica, and thank you for JM, yung babae doon, si JM, yun, hindi namin nakuwang drug addict, hindi, wala, nakikita ko sa picture dito, wala ron eh. Pakilabas nga, yan si JM. That's in the Colosseum in Rome. But anyway, nakakapagod. We stayed in Airbnb, in hotel. Alam mo sa Europe, iba pala yung pag nag-book ka ng Airbnb, pupunta ka sa isang lugar, akala mo yun na yung lugar. Hindi, meeting place lang para kunin mo yung susi o yung code, then you can go to the place. Yung akala namin, pagdating namin sa Prague, sa Czechoslovakia, ganda ng lugar, nasa middle of the city kami. Dumating kami ng maaga, sabi nung 3:00 pa pwedeng makuha yung susi. Di ikot kami, dala namin yung may bag pala namin, nilagay namin sa staka. We have to pay 50 pounds. Well, anyway, so lakad kami. Pagdating namin, nakuha namin yung susi, sabi, doon po kayo sa ganitong building. Makulakad na natin kami ng 5 minutes. Anyway, I'm giving you the gist of, sa managpunta si Pastor, no, pinagagawa ni Pastor. That's the lifestyle we have. Again, yung plus, yun nga, I was hydrated. So pagdating ko, I was a little bit not feeling well. So, hindi ko alam kung ang tulog ko, umaga na, gabi na, kasi minsan magigising ako, kala ko umaga na pala, 2:00 ng tanghali. Something like that. So, ang nakakatawa, kasi I said that also sa inyo last time. Paggising ko, one day, ginising ko si Ate Lut mo. Sabi ko, gising na. Tapos, nagbihis na ako. Tapos, gising na. Sabi niya, bakit? Church na tayo. Sabi niya, Sabado pa lang ngayon. So, that's how lost I am in time. Pero ayoko ma-miss ang church kasi namimiss ko nga kayo. Amen? Miski hindi niyo ako namimiss, okay lang yun. Sino na-miss din ako? Oy, salamat sa 7. Salamat sa 7. Oh God, salamat may 7. Wala. Sino nagmamahal sa Panginoon? Walang katulad. Sino nakamiss sa amin while we were gone? Oh, thank you. 8 na. Alright. But I miss. But anyway, so natawa ko sa sarili ko, grabe, gigil at Sabado pa lang, gusto ko lang mag-church. The next morning, because I was still on cloud 9, parang meron akong, ano bang tawag doon? Yung vertigo. Parang may vertigo ako na wala. Hindi pa ako nakaranas ng vertigo eh. Sabi ni Lord, umiikot ba yung paligid mo? Hindi ako umiikot o may vertigo ka rin. So, plus may pain dito sa aking sciatica, no? Even today. So, pagising ko ng Sunday, gumising uli ako. Piligo na ako, nag-ayos na ako. So, I went to the prayer room muna, early. Tapos bihis na ako. Sabi ko, let's go. Tapos sabi ko pala kay Lut, you wanna go with me or you will go with Mark? Kay Mark na lang, kasi alam ko pagod din siya. So, mauna ako, pagkatingin ko sa, narinig nyo na to, no? Pero sa mga hindi nakarinig dahil natutulog kayo, ulitin ko lang. Alright. Pagdating ko sa AKC, last week, 7 o'clock in the morning, 7:01 eh. Parang kulang yata yung mga sasakyan sa labas. Pagkakit ko, si Jason lang ang na-meet ko. Pababa. Sabi ko, Jason, marami naman tao. Wala pa. Ha? So, pasok ako lang mag-isa, tapos namatay siya. Sabi ko, Jason, bakit? Pastor, 8:00 pa start.
So I was ahead 1 hour. So I'm saying this because number one, I want you to see my physical condition, but my heart is to be with you in fellowship. Buti na lang, may tinatawagan ako, ang nakasagot lang sa akin, si Vera. I was talking to 3 people that will help me speak sa AKC. Hindi na ako nakapag-speak eh. From AKC that morning, ng Sunday, pumunta na ako dito, tapos hindi ko na kaya, talagang nahihilo na ako. So I called 3 people, pero si Vera hindi, pagdating ko dito, narito si Vera, Vera, can you help me? Can you speak at AKC? Grabe, sabi nila, right now? Yes, because I don't think I can do it. Okay, naku, na-bless ko. Palakpak, nasa si Vera? Are you here, Vera? Okay, wala si Vera. Alright, may sakit si Vera. In Jesus' name, pagalingin mo si Vera right now. But nakikinig yan, hi Vera. So I'm very happy. So nung nag-speak na siya dito, mag-i-speak na siya, 10 o'clock na, nagtabi yung mga ikaw bang mag-speak? Hindi ko pa rin alam kung makapag-speak ako, but because I miss you, miski hindi ako makapag-speak, when I went down. I was ready, but I was not physically, I don't know whether. Sabi nga ni Dana, are you speaking? Pati narito si Vera, di ba? Plus, another one was sitting beside her. Hindi ako nagkasalta kasi titignan ko lang kung makapagsalta ako. But without saying anything, tumayo ako, and then I spoke last Sunday. Okay, sino sa inyo narito last Sunday? Wow. Sino sa inyo ang narito pero hindi nyo alam kung narito kayo last Sunday? Sino ang wala dito last Sunday? Yung wala dito, taas sa kamay. Taas mo kayo maya, nakakaya yun, di ba? Pero nasan kayo? Alright, anyway. So, I'm saying this, I don't want to rush the Word of God because as a child of God, from the day I got saved until now, my mindset is this. Everything I do, everything I say, decisions I make, relationships I have, are all part of the work of God in my life. Kasi bago na ako mag-isip, hindi na ako ganun magtansya ng buhay, alam ko na yung value system, what is valuable, eternal. So, ang feeling ko, everything about me is all about God. Kaya kinikwento ko sa inyo what life is all about when you're walking with God. You know, you go to struggles, you go to buhat din ng mga maleta, you have pain, but it's okay because that's life. Hindi yung bira naman kung kailan ka man nagbakasyon, tsaka na ganun. So, buti nga yung iba nagbakasyon, namatay eh. So I don't mind anything that happens to me. I don't mind. Why? Because God is good. And God loves me. And I am a follower of Jesus Christ. So He leads me, I go. Where He leads me, I will follow. So I have no qualms whatever happened to me and my wife and my family. God is in control. Kaya dumating akong ganun status in my life. Oh yeah, may mga problema, yeah, may mga struggles, may mga challenges, but so what? Everybody goes through that. Yung problema pinagdadaanan mo, hindi lang ikaw lang dadaanan, lahat yan pinagdadaanan. Kaya lang iba ang takbo ng buhay mo kasi iba ka mag-isip. Amen. Lahat na nakakaidinis sa mga ng Amen. Lahat na natutulog mag-Amen. Napulot ko yan kay Mark. Ulitin natin, sino sa inyo pinagpapala? Mahal na mahal si Lord. Natutulog ngayon. medyo alisto. Si Ira, muntik na Alright. But anyway, I miss you. Alright, that's number 1. Number 2, that God is in constant control of me and you kahit na nung takbo ng buhay. Amen. And I was so blessed sa mga nag-speak while I'm gone. Alright? Imagine 3 weeks, 6 locations. So that means 6 times 3, 18. 18 people spoke on the different Sunday service natin for 3 weeks. Sabi ko, my God, thank you na I believe we have more than 18 great teacher speakers. And when I asked Dana, please send me the videos and the PowerPoint. You know, I was so blessed. Na-amaze ako sa mga PowerPoint. Mas magaganda kaysa sa PowerPoint ko. May mga kulay-kulay pa sila. Plus, I like the message. Sabi ko,
Lord, kung hindi na ako kinakailangan ng mga ito. That's what should happen. One day, bata ka, dumododo ka, pinakakain ka, binibisan ka, but then you become a little bit older, ikaw na naglilinis ng pupo mo, hindi ka na naggagatas, kumakain ka na, eventually, marunong ka nang magsaing, eventually, kaya mo nang alagaan ang sarili mo, eventually, nag-aral ka na, eventually, nagtrabaho ka na, eventually, may pera ka na, ikaw na gumawa sa sarili mo. Eventually, magpapamilya ka na. Eventually, ikaw na ang magiging katulad ng tatay mo. My whole goal in life is that you should grow. Alam mo, yung dapat, may mga tao kasi, kinuwento ko kanina umaga, kung narinig nyo. Alam mo, yung pagiging kapwa-tao at isang may pakinabang na miyembro ng lipunan, ay tumutulong, di ba? Kaya nung unang panahon, di ba, lagi tayo merong balikatan, tama ba doon? Balikatan o bayanihan, di ba? Pag merong isang bahay na ililipat dahil malapit na yung tubig sa ilog, ililipat nila. Magkakaibigan yan, bayanihan, tama? Bubuhatin nila yung bahay kubo. Yung mga matatanda, mga malalakas, mga lalaki, mga binata, tutulong bumuhat yan. Kahit na gaano kalaki yung bahay. Bubuhatin nila yan at ililipat nila. Yung mabigat, nagiging magaang. Amen. Kasi maraming tumutulong. Ito mahirap. May mga tao, imbis na bumuhat ng bigat, siya pa yung sumabit at naging kabigatan. Amen. Itong tanong ko, ikaw ba'y kabigatan sa simbahan? Ikaw ba'y ngayon kabigatan ng pamilya mo? Ikaw pa rin ang iniisip, ang tanda mo na? Yung mga problema mo, na naman? Di ba dapat ikaw na ay kasama na tumutulong at tumatanggal ng kabigatan ng buhay, problema ng buhay, para yung mga anak mo ngayon, naku, sila na nag-aaral, nagkatrabaho. Alam mo, ito promotion ng Lord, hindi nyo lang napapansin. No? Kung ikaw yung nagpapaaral ng anak mo, ikaw bumibili ng mga damit, lahat. Tapos na silang pag-aaral. Sabi mo, ay, tapos na silang pag-aaral. Ang sabi ko sa akin, naisip ko, yumaman ka na kagad. Paano ako yumaman? Hindi mo na pinag-aaral. Magkano ang kanyang tuition every year? Magkano yung pagkain niyan, yung damit niyan, yung ganyan niyan. Siguro gumagastos ka ng mga 100,000 o de savings mo ng 100,000. Apat ang anak mo. Yumaman ka ng 400,000 dahil hindi na nag-aaral mga anak mo. Amen. Ang problema, yung anak mo hindi makatapos. Ayaw matapos. Kaya dapat siya ay kumapasa na ng bigat, kabigatan pa rin. Pero kung gagawin mo ang tama, ikaw ay bata, nagiging binata o dalaga, nagiging adult ka na, at ikaw ngayon ay tumutulong na at katulong na sa pamilya. In the church, that is the same. Kapag nakakita kong meron tayong Miko and Leia and lahat kayo, Leia ba? Si Nanding. I like that, bro. Meron tayong mga tumutulong. Natutuwa ako. There is nothing that can express my heart and joy for people who are serving you, God. Amen. Kaya kung kayo, gusto ko kayo mga hindi kayo kabigatan. Tinamin katabi mo. Tinamin katabi mo. Sabi mo, konti na lang, Brad, konti na lang. So my goal in sharing this, kasi may klila yung aking dagdag na point, some point that God is speaking, but it is so powerful, okay? So, I'm happy that I left and I went and I felt the pain, pero yung pagmimiss ko was so there because I love you, because God gave me the task to take care of Life Church and everybody na nasa network ng Life Church, I pastor them and I am responsible and I want them to become better husband, better wife, better children, better employees, managers, businessmen. So now, pagka may pera na sila, they now add value to the church. Nagta-tithes. Sa dati, wala naman kayong tithes di ba? Bakit? Wala kang trabaho
asador. Hindi ka alaskador, asador, asa ka ng asa. Pero siyempre tutulungan ka, ganyan talaga mga magulang, di ba? But there comes a point na magtatrabaho ka na, uy, nagbibigay ka na ng ikapo. Uy, tumutulong ka na sa ministry. Uy, nagbo-volunteer ka na. Uy, nagpapagamit ka na ng mga gamit. Kaya lumalaki ang church. Amen? So, my loving you is an statement that is true in my heart. But you growing while I am loving you is the result. Dapat lumalago tayo. Amen. So today, habang nakikinig kayo, ganun pala, oo nga pala, kaya pala si pastor, kaya pala ganun. Because I want you to realize, if you are not growing in Jesus, pabigat ka. So I don't want you to just to be a Christian, born again. I want you to grow. Kaya ang dating sa akin when I was in Europe, ito na, when I was in Europe, nabanggit ko, I was so overly excited sa beauty na nakita ko of Europe. Ang nakikita mo yung mga ornaments na nandoon sa tuktok ng building, wala silang building na building, may mga statues, may mga tao, may mga curvings, may eagles, may ang dami. Tapos when you go to the cathedral nila, grabe, yung curvings, yung Corinthian, ang dami, napaka-elaborate. When you went to the Colosseum, bagamat sira yung Colosseum, hindi ginamit, pero yun yung ginamit during the time ng Romans, ng mga emperors and the gladiators. I went there. You know, yan, sa gabi, yan yung Colosseum. All right? And then, I saw yung mga bahay ng mga, kung saan si Paul ay naghihintay bago siya patayin. You know? All of those beautiful, I saw the lugar ni Don Quixote. Yeah? Kaya meron akong t-shirt, Toledo. You know, that's where he came. That's basically Toledo overlooking the Toledo. Ganda ng babaeng katabi ko, no? Amen. Alright? Pero, ito yung point. I need to repeat that kasi baka nyo din eh. In all of the beauty that I saw, I felt so sad. Sabi ko, Lord, bakit itong napakagandang mga buildings na pinipilahan ng mga tao para makapasok, para makapunta doon sa tore, puntahan yung catacombs. Yung catacomb kasi ay mga libingan ng mga tao doon sa lugar na yon. At doon kasi nagmi-meeting yung mga Christians nung sila, sa panahon na sila ay pinipersecute. Pinakita yun. All of this, all of the beautiful things. Alright? Miski yung Leaning Tower of Pisa, you can go up doon sa taas. Alright? And all the beautiful history. Pero sabi ko, Lord, wala nang nagmimisa. Ang laki-laki ng katedral. Siguro mga 10 nito o 20. Ang taas. Pero wala nang nagmimisa. Wala nang service. Ano na lang siya? Museum, restaurant. Yung iba, naging mosque na nga eh. So I felt sad. So again, ang message last Sunday, kung nyo, ano yung 3 bagay na parang dinugo ng puso ko na hindi ko nakita na dapat meron tayo? Number 1, wala na yung apoy, wala na yung fire of God. Wala na yung fire of God. Number 2, wala na yung power that can transform lives. Yung people are willing to deny, give up their rights so that they can gain eternal life. And number 3, the presence of God was no longer there. It's empty. It's hollow. Makikita mo lang is religiosity. Now, I made a comment sa inyo doon because I will look at the book of Revelation. Ang prayer ko while doing that, sabi ko, Lord, ayoko po. Now, this is a message I want you to listen. Lord, may fire pa ba sa buhay ko? Because I don't want to live life na wala akong fire. You know, parang yung kinanta natin many times, yung alab ng puso, sa dibdib ko'y buhay. During that time, siguro mga 10 years na ata yun, no? Nung pinakanta natin yung pambansang awit o lupang hinirang, during our graduation ng ating Soul School of Leaders. Gabi, opening pa lang nung kinanta yun, umiyak ako eh. Sabi ko, God, may alab pa ba sa puso ko?
Meron pa bang talagang nagputulak sa akin na maglingkod, magmahal, magpasakit, at itodo ang aking pagtanggap ng iyong salita, pagbabago ng aking buhay upang matanggal ang yabang, galit, inggit, at karumihan? May fire pa ba? May fire pa ba ang aking family? Are we still on fire for Jesus? O cathedral na lang kami, statwa na lang kami, monumento na lang kami. Christian yan, pero wala nang pakinabang. Christian yan, pero yung dating apoy na meron siya, usok na lang. And then I say, God, may fire pa ba sa church namin? 50 years na ang church, 42 na, 4 na dekada. Lord, ayoko maging katulad ng mga memorial churches, ang lalaki ng building, pero ang gawain maliit. Wala nang nagko-contribute, wala nang young people, wala nang service, wala nang iyakan, wala nang prayer. So sabi ko, Lord, meron pa bang apoy at power na kahit anong problemang pagdaanan namin, kahit anong demonyo, napapalayas namin ng mga demonyo? Lord, lalong mahigit, nandiyan pa ba yung presence mo? Let us use the PowerPoint I gave you. 3 point yun, nakita niyo yung point na. Number 1, sabi ni Moses kay God, and I want to use that, then we can go to the book of Revelation. Can you use yan? Hindi yan. I gave you that, di ba? Labas mo na lang doon. Akin na yan, iPad ko. Hindi mo sinabi yun na. Okay, meron, sa beginning of, yung Exodus tayo, Exodus, yan. Alright, yung last part. Kaya tinanggal ko na yan eh. Pasensya na kayo, no? But I just want this to be clear sa ating mga mind. Alright? Yan. There's Exodus tayo, Exodus 33. Exodus 33. Okay, hindi mo pinilitan, sabi ko po mo, use mine. Okay, can you use mine? Pasensya na po kayo, no? It's okay, but this is very important to all of our location. Look at this. Alright? Gusto ko lang ipakita mo to. Sabi ni Moses, Lord, kung hindi ka nilang sasama sa amin, sabi niya, do not send us up from here to there, Lord, wag. So, kanong kahalaga kay Moses? Lord, hindi ko kinakailangan ng mga sundalo, hindi ko kinakailangan ng mga himala. Ang kinakailangan ko, Lord, nandyan ka. Kaya sabi ito sa verse 15, if your presence does not go with us, do not send us from here. Kaya sabi ng Lord, sabi na the next verse, how will anyone know that you are pleased with me, with your people, unless you go with us? Alam ko, Lord, ang live church, yung live church, dati yung live church, pero wala na tayong power. Gusto ko yung Lord, alam mo, live, sobra laging daming tao, ang daming gawain, tapos mga bahay nagbubukas para sa gawain, mga ministries, mga churches, mga location. Gusto kong marinig, hindi yung Lord, gusto ko alam ng tao. Tingnan mo, alam ng tao na kasama kita. Tingnan mo, ganun din sa buhay mo, alam ba ng mga tao na kasama mo siya? Nakikita ba ng mga tao ang presensya ng Diyos nasa iyo? Pinagpipray ko yun eh. Ako, very curious ako yung anong sinasabi ng kapitbahay ko sa akin. O yung pagkakumakain tayo, nagmi-meeting tayo, parang, iba kayo. Yung gano'n. Bakit ang sa inyo? Tsaka yung sa inyo parang, ibang level. O, di ba? Ang ganda nun. Tapos yung, bakit ibang klaseng kaibigan ka? Yung dating kaibigan ko, hindi lang Marites, hindi lang Sharon. Nora pa, at saka kung ano-ano. Ba't ikaw iba ka? Kasi nararamdaman nila yung presence ng God sa buhay mo. Amen. So, importante yun. How will anyone know that you are pleased with me? And with me and your people, kasama kayo dyan. Unless you go with us, what else will distinguish us and your people from all the other people? Hindi ito labanan ng reliyon eh. Daming reliyon. Maraming magaling magdebate. Pero yung buhay, walang pagbabago. Okay, next slide. Sa 1 Kings, sabi ng Bible, the God who answers by fire, He is God. So sabi ko, God, lahat ng panalangin namin, Lord, gusto namin may apoy, may init, may kabanalan, may liwanag. Kasi maliwanag sa Bible, kaya nagtatalo yung mga propeta ni Baal at saka si Elisha.
Kasi wala pang nakikitang apoy eh. Kaya sabi ni Elijah, teka muna, nagdadalawa kayong isip, ito ang gawin natin. Gumawa tayo ng altar. At sa altar natin, mag-aalay tayo. Kung kaninong altar ang baksakan ng apoy, siya ang tunay na Diyos. Kaya ito ang nangyari. Kaya sabi sa next verse, sabi niya, nanalangin siya. Okay, sabi ng Bible, at the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed. O nanalangin siya. Verse 18, then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice. Eh alam mo, pag sa atin ngayon sa New Testament, ang inaalay natin yung buhay natin. Susunugin tayo ng Lord. Yung yabang natin, yung problema natin, so hindi lang yung magagandang bagay, pati yung pangit na bagay, susunugin ng Lord. Para ano? Para maging abo. Eh pag abo Lord, nawala na ako, nawala ka na, dahil wala ka na kay Kristo ka na. Kaya, pag tinignan ka ng Lord, hindi na ikaw nakikita ng Lord, si Christ in you. Ang naaamoy ng Lord, yung prayer mo, yung pinagtatawanan ka, pero Lord, tulungan mo po ako, huwag matutukso. Huwag mo. Nakikita ng Lord, kaya dahil inaalay mo yung, sige, bahala kayo, pero ako gagawin ko ang tama. I tell you, yung apoy, nakakaramdaman nila yung, kasi naaamoy nila, ibang klaseng tao ka. Pakiamoy mo nga yung katabi mo, ay, wag. Kita nyo? It's the fire. So, ang prayer ko, Lord, kaya hindi ko na iniiwanan. Every day, naroon ako, nagpipray ako lagi. Lord, I sacrifice myself, my dreams, lahat na sacrifice ko na. Yung pera ko, yung savings ko, pati utang ko, yung pamilya ko, si Joshua, si Mark, si Lut, yung gusto kong mag-asawa si Joshua at si Mark, pero wala, inaalay ko na yun. Pero kung meron, pati yun, iaalay ko. Kung magkakaupo ko, inaalay ko na si AC, si Ira, inaalay ko na sila Inas. Lord, sa'yo na lahat ng mga yan. Lahat yan, iyon na Lord. Bahay ko, iyon Lord. Habang ginagawa mo naman, hindi ka naman pinababayaan ni Lord. When you give to God, hindi ka nawawalan. When you honor God, hindi ka nawawalan. Takot lang tayo kasi akala natin ang Diyos getter. God is not a sucker. God is a giver. Huwag kang matakot. Pastor, bata pa ako, sayang kung ibigay ko yung buhay ko. Naku, mas lalo kang papapalain kung bata ka pa, naglingkod ka. Pastor, pangit ako Magbigay mo yung bunong, gaganda ka. Lord, maganda ako. Ibigay mo yung lalo kang gaganda. Lahat ng inaalay mo kay Lord, susunugin. Pag nasunog ka na, ang nakikita na lang ng Lord, wala na yung kasalanan mo, yung yabang mo, yung inggit mo, yung galit mo, yung tampo mo, yung hinanakit mo, yung sama mo ng loob, ang nakita ng Lord, yung apoy na inaalay mo kay Lord. At yung apoy nagiging smoke that goes to the nose of God. But then He gives you back your life. Sabi mo pa, Pastor, wala ka na yan. Binigay ko na, di ba? Ba't nandito pa ako? Di ba inaalay ko na yung buhay ko? Ba't nandito pa ako? Di ba inaalay ko na si AC? Ba't narito pa si AC? Di ba inaalay ko na itong building? Ba't narito pa? Kasi sabi ng Lord, lahat ng inaalay mo, binabanlawan nila, binabanlawan at winiwisikan niya ng oil of the Holy Spirit. Kaya lalong gumaganda, nagiging makintab, nagiging mabango, at kaaya-ayat. Ang sarap pag nagbibigay ka. Kaya nga, that is the point. And I know I have consumed so much time. And then, pinakalas, kasi God is not the God who gives us fear. For God has not given us, natanggal na dito sa aking PowerPoint, God has not given us not only the fire, not only His presence, but power. For God has not given us the spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. So kaya ko ito tinuturo, kwento, narrative, because this is the message of God. Every relationship na wala si Jesus as number one, konti lang sarap yan, tapos magiging luma, magiging corrupt na. Kasi wala si Lord Pero ang pamilya, miski may problema ngayon, ialay mo lang kay Lord. Lord, gusto namin maayos, pasinin mo. After a year or two, kita mo na aayos, gumagana ngayon, nagiging masigla, ngayon pinagpapala, ngayon para silang magnet,
na ina-attract nila ang lahat ng favor and blessing of God. Ituloy mo pa ng another 5 years, ituloy mo ng another 10 years, kaya sobra kang pinagpala kasi naging magnetic field ka ng God's favor. Kasi you obey the Lord every single day of your life. Now, let's go to the book of Revelation. Kasi the book of Revelation, akala kasi natin yung Revelation, huyo kung basahin yung book na yan. Kasi ang daming mga anong mga parusa, mga anti-Kristo. Totoo yun. Pero the book of Revelation is not only the book of the last days and the Antichrist and all of the works of the demons and no. But the book of Revelation is a book that we have to read. Pinagpala daw ang bumabasa nito. At ito ay sulat ni John na nakuha niya na sinabi ni Jesus Christ. Sabi mo, di ba? Binigay. Okay? At sabi dito, ihahayag ni Jesus Christ ang mangyayari sa lalong madaling panahon. Now, that was in the AD 95. Kasi at this time, matanda na si John. Alright? Matanda na si John. Alright? Ang sinasabi dito, what will happen? Ano yung sa lalong madaling panahon? Habang buhay ang mga anak ng Diyos, yung lalong madaling panahon na sinasabi niyang pahayag, yun ay mangyayari lang pagka kinuha na ang mga Christians sa rapture. Kasi from Revelation chapter 1, nagpahayag si Lord. Revelations 2 and 3, nangungusap sa mga church na nag-i-exist. Right now, we are in the book of Revelation 2 and 3. Pagdating ng Revelation chapter 4, wala na yung church. From chapter 4, from chapter 19, si Antichrist na will rule. That is the 7-year period of tribulation. Alright? Kaya kasi pag-aaralan natin ito Pagdating ng chapter 19, si Jesus Christ bababa muli na nakaputing sa kabayo para i-judge na yung mundong nagtigas ng ulo in the period of 7 years. Kasama tayo. Pagdating ng chapter 20, Revelations 20, alright, ginudge na si Satan. Pero sa last verse, pakita mo nga ito, sa last verse ng Revelations 20, kasi ang kasunod ng 20, 21, 22, para lang malintindihan nyo, no? Tingnan nyo ako. Kasi ang Revelation is only 21 chapter. The last 2 chapter, naka-emphasize doon about the new heaven and the new earth. All that chapter speaks about the new heaven and the new earth. Yung 20, ginudge si Satan. Balikan natin. So, pag pumunta ka sa unang-unang libro ng Bible, Genesis chapter 1, chapter 2, everything was perfect. That was the creation. That was paradise. Di ba? Okay, 2 libro sa una, 2 libro sa dulo. Pagdating ng chapter 3, it speaks about the fall of man. Bumaksak na yung tao. From the fall of man hanggang Genesis 20 is the story of the fall of man and the desire ng God na iligtas ang tao through sending the Messiah. Kaya sa gitna nun, dumating ang Messiah, si Jesus Christ, that is the Son of God. Kaya sabi niya, repent, for the kingdom of God is come. Meron siyang ini-introduce na bagong kingdom. Alright? From the death of Christ and resurrection until chapter 20 is our life. Alright? Pagdating ng 21, chapter 21, 22, heaven. So, restored na yung nawala sa chapter 3 pagdating ng Revelations 21. So, in between is our story. From the day of Abraham, Adam and Eve, up to the coming of the Lord sa Genesis, Revelation 1. Naintindihan nyo ba? So, ngayon, bakit ibinigay itong Revelation? Kasi, very timing ito. Kasi sabi ng Bible, di ba, ito ay ibinigay nang siya ay nasa island of Patmos. Can we show that? Ibinigay ito, maybe I should read again. Can go verse 1. I have time. Ang sulat na ito ay tungkol sa mga bagay na inahayag ni Jesus Christ na mangyayari sa lalong madaling panahon. 2,000 years na. Ibinigay ito ng Diyos kay Kristo upang maihayag naman sa mga naglilingkod sa Diyos. Binigay ito para sa naglilingkod sa Lord. So this is not a way to confuse us. This is a way to encourage us. Napakita ko sa inyo mamaya kung paano naging encouragement itong revelation. Kasi ihayag naman sa mga naglilingkod sa Kanya. Kaya inihag ito ni Kristo sa lingkod niyang si Juan. Sa magitan ng anghel na kanyang isinugo ako si Juan. Ang
pinatutuhanan ko ang lahat ng nakita ko. Tungkol sa inihag ng Diyos sa akin, at sa katotohanan ng tinuro ni Kristo. Mapalad ang bumasa. Okay? Ito lang yung libro na pag binasa mo, may blessing ka na. Kaya ayaw ng demonyo, basahin mo. Takatakot, hindi. Of course, mahirap intindihin, syempre. Kasi future pa to eh. But if you are keen on reading the Bible, God will show you so many things. Okay, verse 4. Mula kay Juan, para sa 7 iglesia ng probinsya ng Asia. Sumainyo nawa ang pagpapala ng kapayanan galing sa Diyos, sa Espiritu at kay Kristo. Kung tungkol sa Diyos, siya'y hindi nagbabago ngayon, noon at kailan pa man. Sabi niya, God is eternal. He is yesterday, today, and forever. Kung tungkol naman sa Espiritu, siya'y nasa harapan ng trono ng Diyos. Okay? The 7 manifestations of the Spirit, controlling 7, kasi sa Bible, 7 is a repeated number. The word 7 means completion. Alright? Kaya ginagamit ng iba rin 777. Kaya meron tayong 555 pala. Pero 7 in the Bible speaks of complete. Marami sa Bible man. At tungkol kay Kristo, tinan mo, tungkol kay Christ, siya ang mapagkakatiwalaang saksi. Siya yung faithful witness. Sino si Christ? Faithful witness. Kaya ang sabi niya, you shall be my witnesses. Kasi ako, ang iyong Panginoon, faithful. If you are going to be my disciple, you also should be a witness. Yan ang ginawa mo, bumagsak ang Holy Spirit, diba? You shall be my witnesses. Siya yung unang nabuhay mula sa mga patay. So tinutungkol, maliwanag na this is Jesus Christ speaking. Okay, let's go. At siya rin ang namumuno sa lahat ng mga hari sa lupa. I mean, He is the King of Kings at Lord Lord. Inibig niya tayo, wow! At sa pamamagitan ng kanyang dugo, o sino ba namatay? Si Jesus. So, talking about clear, this is the revelation of Jesus tungkol who God is. Pag nakita mo yung chapter 5, 6, 7, makita mo, wow, grabe pala yung langit. Yung Holy Spirit always moving at siya. Sabi niya, at siya rin ang namumuno sa lahat ng hari sa lupa. Inibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo, niligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Oh, I thank God for the blood of Christ. Ginawa niya tayo mga hari at mga pare. Ano pa, bakit pala tayo niligtas ng Lord? Para maging hari at pare. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka talunan. Pinuno ka. Hindi ka puwet. Pinagpala ka. Sabi ng Lord, kaya niya tayo binuhos ang kanyang dugo para iligtas ka mula sa sumpa. Walang yaka. Wala kang kwentang tao. Hindi na yun. Pag naging Christian ka, kahit anong sumpa, kahit anong kamalasan, pag nakilala mo si Lord, yung dugo niya, huhugasan ka at gagawin kang mga hari at mga pare. Angkan. Kingdom of priest. Ano yung sabihin ng priest? Tayo ay malapit kay Lord, nakakapag-alay tayo na, kaya ako, I'm a priest. That's why I offer my life to God, and then I offer you to the Lord. And then I do the sacrifices. You know, ginawa niya tayong hari, mga pare, upang maglingkod sa Diyos, sa kanyang Ama. Hello? Christian ka ba? Dapat naglilingkod ka. Ang paglilingkod, hindi lang pagdating ng church. Have you win a soul? Winning souls palagi yan. At saka, meron ka bang tinuturo ni disciple, making disciples? Okay, sa verse 7. Makapagsipag-handa kayo, darating si Jesus na nasa mga ulap. Hindi ito rapture, ha? Kasi yung rapture, hindi nila makikita si Jesus. Tayong biglang mawawala. Ito, nasa ulap siya, kasi padating na siya, makikita siya ng lahat ng tao. Lahat ng tao. Pati na ang mga pumatay sa kanya, yung mga Hudyo. Na matitigas. At iiyak ang mga tao sa lahat ng bansa sa mundo dahil sa takot nilang sila ay parurusahan na niya. Ba't sila matatakot? Kasi tinalikuran nila ang Diyos. Hanggang ngayon, kaya yung mga halang ang bituka, malaswa ang pamumuhay, binabastos ang gender, walang pagdangan sa mga batang nire-rape. Alam mo, kilala niyo si Sean Diddy Combs? Si Diddy, kailan ko lang nalaman just a few days ago I was looking at kasi nai-intrigue ako. Ang daming nag-text sa akin ng gano'n. So tinignan ko, si Diddy pala is a powerful rapper, music producer. Bilyonaryo. Pag nag-throw siya ng party, talaga namang
napakarami, ang dami ng mga mansyon. Pero ngayon, nakakulong siya ngayon. And the possibility of life imprisonment ay mangyayari. At hindi na siya makakalabas kasi na-deny yung 2 bail niya. Bakit? Grabe siya, pangpanan mo yung mga great speakers, mga mayayaman, kasama niya, picture. Pero meron pa na silang ginagawang secret party. Andyan yung mga napakakilalang mga tao. Tapos meron silang, kita mo yung gano'ng ka talagang lihis na ang tao. Ang ginagawa nila, according dun sa mga stories na nalagap ko, meron silang mga ginagawang mga initiations na satanic rituals. At involve ang kahayupan ng sex at involve ang mga batang-bata na kanilang kinukuha at kasama ng kanilang mga inaalay nila ang buhay nila kay Satanas. Parang initiation. Kaya, pag pinanonood mo, siyempre, pagka ikaw ay parang nalaso, ang galing-galing, mga galaw nila, puro malalandi, puro malalaswa, pero okay lang sa mga tao yun. Bakit? Because there was a spell. Pag pinanonood mo sila, di ba, parang puro yabang, puro yaman, di ba, mga kanta ng mga rap, puro bakit na-attract? Because they are, ngayon, itong problema, nahuli sila. Ang dami ngayong kaya tahimik yung mga tao, yung mga kilalang mga tao, hindi makapagsalita. Kasi sa lahat ng kanilang ginagawa, ang daming camera. Lahat ng ginagawa kalasuan naroon. Kaya pag nagsalita, kaya pakikita lang camera, hindi ka makapagsalita. Blackmail ang ginagawa niya. Nung nakita ko yung mga batang inaalay, ang daming death na nangyayari. Sabi ko, Diyos ko po, ang liwaliwanag ng Biblia. Hanggang ngayon, may Bible preaching. Nandyan yung mga cathedral, miski wala ng presence, pero nandyan. Patotoo na merong pasimula, may nag-umpisang makapangyarihan Diyos. Oo, nanlamig sila. Nanlamig sila. Nawala yung apoy. Nawala yung kapangyarihan. Nawala yung presence. Kaya puro kawalangyaan, karumihan lang nangyari. Kalapastanganan sa kabanalan ng Diyos. Pero tuwan-tuwa tayo. Kasi yung spell ng demonyo, spell ng music is so powerful. Na pag hindi mo alam, madadaya ka, pero yung kaluluwa mo pala ay naisanlana kay Satanas. So I was so shocked. March lang siya nahuli. Ano lang ngayon? Biro mo, kala niya yung pera niya, time's up. Ba't ko ba nakita yan? Well, anyway, let me just do this. Kaya sinulat, ito, siya ay nasa island ng Patmos. Pakita mo nga yung island. Kung ikaw si John, bago yan. Ito, ang yung Patmos is, bago yan. Yan. That is the island of Patmos. Isang secluded area. About 50 miles of that area. Doon siya tinapon. This time, siya na lang ang buhay. Patay na ang lahat ng mga apostles. Patay na sila Mary, patay na siya na lang yun na iiwan. At kaya sa tinapon doon because nangangaral siya ng salita ng Diyos. Alright? Now, kung ikaw si John, siyempre nakita mo na wala ka namang ginagawa, ano ka lang fisherman. Tapos tinawag ka ng misayang ito. Tapos binago ng buhay nitong karpinterong misaya ang buhay mo. At nakita mo itong karpinterong ito, nagpagaling ng mga patay, nagpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng patay, lumakad sa tubig, nagpagkain. Grabe, namangha ka. Grabe, sumama ka kasi ang buhay mo bilang mangingisda nagbago din. Tapos, grabe yung kanyang ginawang pagpapakain sa mga libo-libo. Pero nakita mo rin siyang hinuli. Nakita mo yung kanyang wasak na katawan. Nakita mo nung pinako siya. Nakita mo nung namatay siya. Pero nabuhay siya muli after 3 days. Sabi niya, wow, powerful, totoo ito. So he embraced that. And from then on, ang convincing power ng resurrection changed their life. And from then on, kumalat ang Christianity, spread all around. Miski sila pinipersecute, hindi nila mapigil yung apoy at presensya at kapangyarihan ng Diyos. Dahil ramdam nila, aanuhin ko ang pera, aanuhin ko ang layaw,
kung ang buhay ko naman ay pupunta sa impyerno, at bakit ko gagawin yan? May nagmahal sa akin, nagkatawang tao, minahal ako, binago ako, bakit ako tatalikod na magiging traidor? Lumawak ang Christianity, but they continue to be persecuted. Yung Colosseum na nakita nyo, pinakita sa inyo kanina, we went there. That was the place. Kasi si Domitius, yung emperor at that time, alam mo, ang mga emperor, meron silang right to become the God. So, dineclare niya na He is Lord and God. So, lahat ngayon ng mga Christian, pag nag-gathering kayo, any small gathering, ang first statement nyo, Caesar is Lord. Eh, that's idolatry. Pwede bang yung maliwanag? That's idolatry. So, sabi nyo, no. Isa lang ang Lord. Jesus Christ is Lord. And God. Kaya pinersecute sila talaga. Kaya nagtago sila sa mga catacombs. Kaya yung fish, yung ictus na sign, yung fish na sign, doon ang kanilang secret code. Kapag may nakita silang fish, sabihin, may mga Christian dito. Sabihin. Tapos may nakaturong lugar yun. At doon sila magkagather. Para hindi sila mahuli. At kasi pag nahuli sila, tiyak kamatayan. Pero okay pa rin, miski mamatay sila. Kaya nung nahuli na sila, kasi nagkaroon ng malaking problema ang Rome. Pakita mo nga yung time frame natin. Time frame. During that time, this was written, alright, death of Christ, AD 29 to 30-33 yan. Si Nero, John writes the gospel in AD 95. Ang emperor na ngayon yan is Domitius. Okay? Ngayon, itong taong ito, kurakot, ang dami naging problema ng Rome. Para hindi siya mahuli, sinunog niya yung Rome, yung Colosseum, yung pati actually the Rome. At binlame niya ang dahilan na ito dahil ito sa mga Christian. Kaya lalong hinabol ang mga Christian at ang isa sa mga parusa sa kanila, pag nahuli sila, pupuhusan sila ng mga mantika, babalutin ng mantika, sasabit sa kanilang poste para maging ilaw pagkagabi. Yung iba, pinatay, pinakain, pinakita nga roon, sabi nga ni Ate Lut mo, kung paano yung mga babae na buntis, paano nila yung dalawang pahahatiin hanggang mahati yung mga babaeng Kristiyano. At alam naman yun, pinakain sila sa mga leon. Pero nanatili silang tapat. Kaya ang tanong ko, Lord, ako kaya magiging tapat? Lahat ng alay, ng karangyaan, pera, lahat, kaya ko kayang tanggihan? Or Lord, pagka tinutukan ka na ng baril, paparusan, kaya ko kaya? Kaya ngayon pa lang, sabi ko, Lord, ikaw ang buhay ko. Kuunin mo ko, basta't ikaw ang matuwa. Di ko alam kung ano mangyari, pero bahala ka. Kaya ito ngayon, kaya ko sinasabi, kasi, tapos ang ginawa nila hindi nila kasi mapatay-patay si John. Tinapon na lang nila sa island of Patmos. Now, ito yung point. Give me 5 minutes, I hope. Kung ikaw si John, isipin mo, Lord, patay na lahat ng mga disciples, siya na lang nabubuhay. Of course, may mga ibang disciples pa. Kasi after ni John, si Polycarp, from Polycarp, si Arrhenius, mga naging bishops ito. Pero kung ikaw yun, after 80 years of serving the Lord, sabi mo, Lord, ito lang ba? Is this the end of Christianity? Anong mangyayari, Lord? Kaya sinulat yung aklat para sabihin sa kanyang, nung narinig ni John, John, ako yung namatay. John, ako yung nabuhay at habang buhay. John, ako ang beginning at ako ang end. John, I am the Alpha and the Omega. Huwag kang matakot. Doon nabuhay ng loob. Si John, dahil na-realize niya, God is the God of history. The ending of this all is God and the church will triumph because of the blood of Jesus Christ. Kaya encouragement ito. Pinakita, John, huwag kang matakot. Papakita ko sa iyo kung ano mangyayari. Kaya sabihin mo itong mga message sa mga 7 churches kasi yun ang 7 church is the symbolic of all the churches around the world kasama sa atin. At anong klaseng errors meron itong mga church na ito na dapat matuwid. Kasi the church is never perfect. Life church is not perfect. I am not perfect. And so are you. Kasi we need the Word of God. Amen.
So, na-encourage siya. Kaya nga, ito ang point ko, mga kapatid. Lord, kung nawala man yung apoy, yung power at presence mo, pero Lord, sa kapanahonan naman, revive us, Lord, revive us. Kasi may message ka eh, may message ka eh. Binigay mo yung message sa amin sa Revelations 2 and 3. Pagdating ng Revelations 4, hindi mo naman babasa yung church. Kasi sa 4, sabi ng Bible, and John was taken in the Spirit. And when he opened his eyes, he was in heaven. That is symbolic yung church era rapture. Chapter 4 yan. From chapter 4 ending hanggang 19 is the Antichrist role. That's the Great Tribulation. Kapatid, 7 front, Israel is being attacked at 7 front. Bawat bansa inaatake siya. Hindi na lamang Gaza and Hezbollah, pati yung Syria, pati yung Iraq, pati yung Jordan, pati Iran. Kaya nga, kahapon ang reading, praise God, nanalo si Trump, hallelujah. Kung kayo ay kay Kamala Harris, tsaka na Harris tayo mag-usap. But I was very happy. Kasi we need a strong leader, hindi leader na lampa-lampa at laging mali na nga nakikipag-compromise ka. May strong warning si President Trump, bam Iran. Because Iran ay nagkikreate ng nuclear power so that he can control the world. And nag-iisip ang Israel. Kasi napakita na nila sa Iran, the superpower sila in terms of many things. Kasi nung nag-atake yung Iran, from Iran na yung mga missiles. Sabi niya, now you have declared war to us. Hindi na lang yung puppet yung Hezbollah from Lebanon. Hindi na lang yung Gaza. Kayo na mismo umatake sa akin. And yun. Now they have all the right to do that. Kailang calculated lagi ang Israel. And maybe in a day or two, they will attack the nuclear arsenals of Iran. I don't know what will happen next. Maybe worse, or maybe that will be good for us because they will be incapacitated. And then the nations will realize, teka muna, ba't baka liit-liit itong bansang Israel na to, napapaligiran ng lahat ng gusto natin patayin. Bakit? Demon-inspired. Kaya nga today, as I end, ang encouragement ng Lord sa atin ganito. So what kung may nangyayaring gulo? So what kung may problema? Be strong. Be faithful. Because I am the Alpha and the Omega. Tatapusin ko rin to because I am the beginning and the ending. And our ending is so beautiful, mga kapatid. Read your Bible more. Nalulungkot ako kaninang umaga sa AKC. Sana hindi na nangyari kanina. Nung sinabing, let's read the Bible. Walang nagbukas ng Bible kasi wala silang dalang Bible. Miski mga katabi ko. Binigyan ko ng Bible si Cesar. Sinarado naman. Sabi ko, para dalawa sila nagbabasa. But how I wish. Okay? Ang unang message sa Ephesus we will discuss para lang matapos ka to. I will end. Let's look at that. Ano ang message ng Lord sa mga churches? Message number 1, ang encouragement sa atin. Marami, but message number 1. 3 steps ka na kagad. Ano yung number 1? Before this, Dana, you have to work that out. Hindi yan. Alright? Day 1, we have to put God first. Ang message sa first church, put God first in everything you do. Put God first. Dati siya ang una. Paggising mo, siya ang una. Di mo na ako magkakain hanggang di ako nagbabasa ng Bible. Pag may manliligaw sa'yo, sinusuri mo kung Christian o hindi. Pag nag-church ka, kaya mong nalilate ka. You are always putting God first. So anong dapat natin gawin? 3 steps to come back. Remember what it was like before. Kaya ako lagi kong iniisip, naalala ko lagi, Lord, nung naligtas ako, yung init ko, gusto ko, Lord, mas mainit ako ngayon. Ayaw kong manlamig ako.
Kaya ang message, you have forgotten your first love. Ang dami mong ginagawa. We'll talk about that. But one thing I don't like, ibig sabihin, kahit na ano gawin mo, meron kang templo, cathedral, ornament, statue. Pero kung walang love, it's nothing. Put God first. Number 2, remember what it was like before. Number 2, repent of your sin. Sisi na tayo. Lapit ang dumating si Lord. And as I close, repeat what you did at the start. Balik uli. I love God and I want to keep loving God. I serve God and I want to keep serving God. Sabi ko nga, Lord, nagbibigay ako ng tithes, I want to increase that. Lord, naglilingkod ako, gusto ko pang dagdagan. Lord, binigyan mo ako, gusto ko pang magbigay. I want to continue to put God first sa buhay ko. Ang tanong as I close, is God number 1 sa buhay mo? Is God number 1 sa iyong devotional life? Is God number 1 sa disciple making? Is God number 1 sa iyong tithes and offerings? Is God number 1 sa iyong love gifts and first fruit? Is God number 1 in opening your home for Jesus? Is God number 1 ang sabi ng Lord, patawarin mo na yung kapatid mo, ayaw mo pa? Is God number 1 when God said, huwag mo sagutin yan? Hindi yan anak ng Lord, sinagot mo rin. As I close, talo na kayo mga young people. Ang dami nyo pang pagdadaan ng mga tukso. And you have to be strong. Pwede kang Christian ka pa rin. Alam mo pa rin ang Word of God. Pwede naglilingkod ka pa rin, pero ang heart mo is no longer there. Yung fire of unity, yung fire of servanthood, wala na. Yung fire na, hindi ako napapansin. Kailangan mo. Selfish ka. Everybody look at me. All our location. I'll close. I love you again. I repeat, I love you. I do miss you. I want to bring you as a church, as a family, spotless and pure before the Lord. At inuuna ko yung sarili ko. That's why I want to talk to you. Hindi ako nagpipreach, I'm talking to you as a family. I want you to be totally surrendered kay Jesus. I want you ignited, nag-aapoy kay Jesus. I want to surrender your pride. Surrender your fear. Natatakot ka. Mas Diyos ang takot sa'yo kaysa kay Lord. Ayokong ganito, natatakot ako. Sabi ng Lord, kasama kita. Lord, ayoko, Lord. Wag na lang, Lord. Iba na lang, Lord. Wag na. Tsaka na lang, Lord. Akala ko ba siya yung Lord? But ang Lord mo, Lord, fear. Obey the Lord. All locations, look at me. If you feel like today, God is speaking na talagang mahal na mahal tayo ni Lord, that pinapaalalahanan tayo through the antiques and empty most and cathedrals na wala ng fire. Kung pinapaalalahanan tayo, huwag kang matakot. Ang inumpisahan ko sa'yo, tatapusin ko because I am the Alpha and the Omega. Kung naniniwala ka that God will never leave you because He is the faithful witness. As they will sing the song, hindi ako magsasabing tumayo ka, hindi ako magbibilang, gusto ko kusang loob, tatayo ka, bilang pagpapakita na, Lord, sumusuko ako, uunahin kita. Gusto kong umapoy ang pag-ibig. Gusto ko ang kapangyarihan ng Espiritu. Gusto ko ang presensya mo. Patawarin mo ako, Lord. They'll sing the song and in a few minutes, stand up anytime you want to stand up and then I will close after that prayer. Hallelujah.